speaking of yung kulang sa pangunawa, appreciation sa mga issues na tulad ng ganito ng marami sa atin at saka sa publiko na rin. Gusto kong mag-shift tayo ngayon sa discussion, Dai and Dana, toward what is happening right now na talagang nakakalungkot. Itong patuloy na pagdi-dehumanize dito sa mga namatay sa Negros. Dito lumalabas na yung napakadami mga memes, mga trolls na tipong lumalabas na parang sumusuporta sa militar at sa gobyerno, pero at the expense of these people, of the victims. Regardless of what you think of them, rebelde yung mga yan or what, pero the level of, sabi ko nga kay Christian Isguera kagabi, na nakaririmarim na mga pag-dehumanize sa mga taong ito ay ibang klase. Ibang klase talaga. And you know, you yourselves have seen this on social media. I'd be interested to know what you think. Let's start with you, Inday. Nakakangit-ngit siya, pero hindi rin siya surprising na sa akin. It has all the hallmarks of what people did, of what trolls did sa panahon ng drug war. No? Yung demonize, and so make the killing legitimate. No? Pattern yan talaga ng drug war din. Ang pangalawa, ang tingin ko, kailangan ng medyo deep dive dito. Kasi mukhang orchestrated na ilang mga bagay. May feeling ako na mukhang merong network, no, na nagpapakalat nito. Hindi ko lang alam kung alin saan mismo, no? Hindi ko alam saan nag-intersect ang mga networks itong mga iba't ibang grupo, but definitely may intersection din. But it also, I think, boils down to bakit ganito, ikaw rin nagsabi nito eh, bakit naging ganito yung psyche natin? I think it was always a little bit like this. Na nagkaroon lang siya ng panahon ni Duterte, nagkaroon ng it is okay. It is actually good that you feel this way, no? Pero noon pa yan, kahit 80s na, lagi na yan nakikita na when a group of people rock the boat in a community, lalo na sa amin, sa Negros, na napaka, yung power talaga ng, let's say, ng landlords and everything dyan, makikita mo na huwag kang maingay. I can understand that in Negros dahil sa Negros, panahon na yan, history, kapag merong isang naka-anger ng power in that land, may power yung may-ari ng lupa na maghasik ng punishment across the board sa kanyang mga sakada at ang mga kanyang mga pamilyang nakatira sa mga asyenda. That really seeps into the population. Kasi hindi lang naman yan isang dekada, centuries yan sa aming probinsya. The colonial experience, no. Sabi nga ni Regine Cabato, yung kaibigan natin na kinausap ko siya tungkol dito, mukhang this has the signs of a malign operation. Syempre, wala pang napapatunayan. We haven't done a deep dive on this one, and we intend to do that given the right tools and resources. But this is very, very, very concerning actually. Dana, your thoughts on this one? Okay, follow up ko muna yung sinabi ni Regine Cabato. Actually, yun din ang iniisip ko. I haven't seen much of it dahil magandang aking very well curated ang aking social media. Good for you. Congrats. So it's only cats and and shoes. So anyway, so wala akong nakikita except somebody na nagtanong sa isang chat group tapos pinost niya doon. But I agree with Regine, ang suspicion ko talaga dyan, it's information manipulation and interference. Pero domestic. So parang lately I've been doing pero ang investigation na ginagawa ko with some friends is foreign information, manipulation and interference. This one is domestic. So ano ba kasi yung information interference? Ano ba yung malign operation? Basically, it seeks to, through the use of trolls and chatbots and basically AI, it seeks to change
the discussion by changing the perception ng mga tao. Ganito pala yung iniisip ng iba. So, and then imagine, nasaan ba tayo ngayon? Nasa isang crisis tayo na nakakagalit at nakakatakot, and wouldn't I want to blame someone for it? Or Yeah. gusto ko kaya na, di ba, I mean, just lash out. Ganon, make fun of people. Kasi I cannot lash out at government kasi mamaya ipalibel ako. Or hindi naman nila kasalanan talaga yung nangyayari. Pero sinong sisisihin ko kung bakit mahirap ang buhay ko? Di ba? Yeah. Better some stranger. Una yon. So, pagkatapos, balik tayo. Information, it's a malign operation. So, pasok ka ng trolls. Takot-takot na magpapakalat ng corned beef. Tapos isipin ng iba, yung mga totoong tao, oo nga, yung nakikisakay. Di ba? Uso rin yun na trending naman, makikisakay na lang ako. At least meron akong napatawa ngayon or may pinagtawanan ako ngayon. Ang sama-sama ng araw ko eh. So, nakikisakay ang mga tao for reasons sometimes na for them, either mababaw or minsan di nila alam. Nakita ko lang, nirepost ko. Ganon. And then, meron ng public perception na, ang mga aktivista talaga pwedeng gawin corned beef. But, how valid is that perception? How many people actually think that? Yeah. Diba? So, we don't know. Talaga. So, tapos so, pwede nga may nagsimula niyan kasi gusto mong dumikit yun. Yeah. Because it will legitimize the killing, because it will lead to what you said and what Inday also pointed out, the Dutertification. But this time, it's not the drug addicts, it's the activists. Pwede silang gawing corned beef. Pag nag-succeed tong campaign na ito, yung susunod, ground beef na, hindi na corn. Kasi yung ground mas fine eh. But anyway, so ganon. May may I hated to use that phrase, pero a columnist from Northern Dispatch used it. Double dead ang nangyari sa mga aktivista na to. Yeah. Si Danilo Bamulintas yata nag-title ng column niya. But you see here, the problem here is that tawag ito, it's easy to say na wala na bang humanity ang mga Pilipino. But tama ka doon, Dana, sinasabi mo, marami dito sa mga nagre-repost ng mga memes, yung nagre-react ng mga haha na emoji, kahit di naman nakakatawa, kahit na bangkay yung nakikita, ay parang apart from the fact na tingin na establish na before sa ibang context na talagang minamanipula ito, parang sa social media andali na lang talagang maging andali na lang maging gago sa social media because of the the ease of the medium, pero dahil tanong kita, anda na also of course, isa sa mga thesis ko dito out of this is that hindi naman natin sinasabing ang gobyerno ang may kagagawa nitong mga disinformation, itong mga dehumanization na ito. Pero malinaw naman sa mga sinasabi na rin ng militar, ng pulis, at even by the National Task Force on Local Communities Armed Conflict, NTFILCAT, na siyang isa sa mga nagpaunang talagang i-dehumanize itong mga aktivista, ay napaka importante for the government if it's serious about its standing in the international community, lalo na yung success, quote-unquote nila, sa West Philippine Sea, they are undermining all of these good things na ginagawa nila. And so it is in their best interest right now to really clamp down on this and order any unit within the national security establishment to stop what they're doing. Do you believe that? Day? I wish they do that. Do I believe that? Wala pa akong nakikitang signs of willingness to do it. Well, that's sad. I'm not sure. I'm not sure it's in the interest of the government. Remember where we are. Meron tayong isang crisis na maraming tao galit sa gobyerno. May nakausap akong taxi driver. Wala raw ayuda para sa taxi driver. Sabi ko, meron yan sa operators. Yung gano'n. And then, parang ang niya is, wala ka namang makukuha sa gobyerno. I was telling him, meron na nga, yung ganun. I had to tell him. Pero, may pagtingin na wala akong maaasahan sa gobyerno. And remember where we came from, na maraming tao sa gobyerno ang nagnanakaw. Diba? And so, wag mong kalimutan yung the impeachment focuses on Sara. Right? But Sara also, but among yung mga nasisisi doon,
is Romualdez and Saldico, who are affiliated with the president. So exactly na kanino sa tingin ng tao ang link sa magnanakaw? Hanggang sa vice president lang ba yan because of the impeachment process at yung nawawalang confidential funds, or yung DPWH budget na mukhang umaabot hanggang ang investigation ngayon ay nasa office of the former speaker na, who was closely related to the president. In a situation like that, saan kikiling ang military pag nagkaroon ng delay? Yeah. And if you clamp down now on the military, how will they react when you need help? Or will it make them more vulnerable to somebody who easily commends them, even without an investigation? Well, that's an excellent point. That's actually a very an excellent point, Dana, and I think also, brings to it highlights the dilemmas and the issues that the Armed Forces of the Philippines faces right now. And I think on that note, we can end this episode of this podcast. There are other things to talk about, Inday and Dana, about what's happened in Negros and the aftermath. There are issues about bakit ba nag-exposure or nag-i-emerge itong mga estudyante, hindi lang from UP, sa mga komunidad na meron namang gulo, like in areas na merong nakontrolado ng NPA. Kailangang sagutin din yan. At bakit meron pang mga issues about ano yung mga kahirapan, ano yung mga hinaharap ng mga komunidad sa Pilipinas outside of Metro Manila, katulad ng Negros, kung bakit napakalakas pa rin ng insurgency. So marami pa tayong mga pag-uusapan in future episodes, but tingin ko okay na to muna bilang panimula dito sa ating podcast episode na to. Pagod na tayo, kadadaldal. But I would like to give you the last word, Inday and Dana, on this one. Let's start with you, Inday. Kailangan siguro maintindihan lang ng taong bayan na kapag may nangyayari ng ganito, hindi hadlang ang human rights para sa isang maayos na lipunan. Huwag natin titingnan na ang human rights ang kontrabida dun sa law and order and sa safety. I think we should go back na nangyari na yan pagdating, when the time comes na tayo, kahit ordinaryo tayo, naipit tayo, human rights din natin ang sasandalan natin para magkaroon ng protection kahit paano and when we call for help. So wag nating itaboy yan na parang peste siya sa ating lipunan. Excellent point, Dana. Dana? Sa akin kasi, babalik din ako dun sa sinulat ko about questions. Ang problema dito, nag-aaway tayo based on our opinions without facts. We are not asking questions. For example, yung pinag-aawayan nyo nga, bakit nandun yung mga dapat ba hindi pinupuntahan ng NPA areas? So anong gagawin mo sa NPA areas na yon? Isolate mo na lang sila para silang may sakit na dapat walang pumapasok? Ganon? Does it make you abnormal pagka pumasok ka sa isang mahirap na community? Anong difference ng community sa bundok dun sa community sa Tondo? Except that, baka mapatay ka ng military. Di dapat mo kilalanin yung mga taong yun, right? I mean, so yun parang instead of saying na hindi ka dapat magpunta, so bakit hindi? We're not asking the why questions. Instead, we're judging. Parang wanting exercise ng brain cells bago tuluyang mawala ang brain cells, diba? Let's ask questions instead of judging. That's a really important reminder. Let's ask questions instead of judging. Magtanong muna bago manghusga. Dapat yata slogan natin yan.